Shalom sa inyong lahat. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mateo 5:7. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madadagdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang mga tugon ba ng salmista sa awa ng Diyos ay sa iyo rin? Ang mga awit. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ibalik mo sa amin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan kami na may espiritong nagnanais. Kung magkagayoy, ituturo namin sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Amen. Ang ating naging panalangin ay mula sa awit 51:12 at 13. Pampitong leksyon. Ang pamagat ng leksyon ay mula sa awit 57 Gs sa New King James Version. Ang pagkakasalin sa Sabbath School lesson sa Tagalog ay ang iyong awa ay umaabot sa kalangitan. Tinignan ko ang mga bersyon sa Tagalog kung paano isinalin ito sapagkat ang kagaya ng sinabi ko ay ang ating pamagat ay mula sa isang talata ng banal na kasulatan. Ito ang aking nakita. Sa ang Biblia, yung bersyon ng 1905 at 1978, ang iyong kagandahang loob ay dakila hanggang sa mga langit. Yung bersyon naman ng Bibliang ito ng year 2001 ay ito naman ang sinasabi, ang iyong tapat na pag-ibig ay dakila hanggang sa mga langit. Yung salita ng Diyos, contemporary edition, ang pag-ibig niyo at katapatan ay hindi mapantayan at lampas pa sa kalangitan. At ang huli ay ang magandang balita, Biblia. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Mapapansin ninyo na ang salitang mercy sa mga Tagalog na translation ay hindi magkakatulad. Sinasabi rito na kagandahang loob, yun ang una. At ang ikalawa ay pag-ibig. Pag-ibig na walang maliw. Yan ang pagkakasalin. Hindi ginagamit yung salitang awa o habag. Sa Hebrew interlinear, ganito ang pagkakasalin. Your mercy, the heavens unto riches. Kaya nga, ang salin sa English, sa New King James Version, ay your mercy reaches unto heavens. Sinusunod niya yung Hebrew. Yan. Tinignan ko rin ang lahat ng mga English translation. At
napansin ko na iba-iba rin sila. Ah, ang gamit ay loving kindness, faithful, steadfast love, at mercy. Yan. Bakit kaya ganito? Ang sagot ay dahil sa mga awit, ang mercy sa Hebreo ay apat na salita ang ginagamit. Hesed, Raham, Hanan, at Seliha. Ang unang tatlo ay makikita sa iisang talata, awit 51 talatang 1. Napakayaman ang wikang Hebreo pagdating sa salitang awa o habag. At yan ang ating paksang natalakayin. Ang ating susing talata, awit 57 talatang 9. Ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon. Sa gitna ng mga bayan, ako'y aawit sa iyo ng mga papuri sa gitna ng mga bansa. Sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay dakila hanggang sa mga langit. Ang iyong katapatan hanggang sa mga ulap. Nagdiriin ang mga awit sa katotohanan na ang tao ay lubos na nakadepende sa awa ng Diyos. Sa kabutihang palad, ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Gaya ng napatunayan sa parehong paglalang ng Diyos at ang kasaysayan ng bayan ng Diyos. Sa harapan ng walang hanggang Diyos, ang buhay ng tao ay kasing lumilipas ng damo. Subalit naawa ang Diyos sa tao at pinanumbalik ang kanilang lakas. At sa Kanya, meron silang pangako ng kawalang hanggan. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ikalawa, ang kanyang mga kilos ng kagandahang loob. At ikatlo, mga tugon sa kagandahang loob ng Diyos. Doon sa una ay titingnan natin ang tapat na pag-ibig. Mapansinin niyo na ang kagandahang loob at tapat na pag-ibig ay salin ng salitang mercy o awa. Sa ikalawa naman ay dalawang pagtatalakay. Ang isa sa kanyang kilos ng kagandahang loob ay lumalang ng isang malinis na puso. Ang ikalawa ay nagbibigay ng pag-asa para sa mga makasalanan. Doon sa ikatlo ay dalawang tugon naman. Pinapupurihan ang kamaharlikaan at kagandahang loob. At ikalawa, inaalala ang kanyang mga pagpapala. Tingnan natin yung unang pagkakahati. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang ating talata ay awit 136:1 hanggang 3. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay inyong pasalamatan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Napansinin niyo na inuulit ang mga salitang tapat na pag-ibig ay magpakailanman.
Tapat na pag-ibig, naihayag sa paglalang at kasaysayan ng Israel. Ang awa, Hebreo chesed, o tapat na pag-ibig, ay naghahatid ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang sangnilikha at sa kanyang tipan sa Israel. Ang napakalaking kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos ay nakabase sa kanyang tapat na pag-ibig. Ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Ito'y isang Hebreong idioma na nangangahulugang ang pinakadakilang Diyos. Hindi sapagkat may ibang mga Diyos, kundi siya lamang ang Diyos. Ang mga dakilang kamangha-mangha ng Panginoon na hindi magagaya ni inuman ay ang hindi maikakailang pagpapakita ng kanyang pamamahala. Nilikha ng Diyos ang kalangitan, ang lupa, ang mga katawang makalangit na sinasamba ng mga pagano. Ano ba yung mga katawang langit na yan? Makalangit. Yan ang araw, ang buwan, mga bituin. Ang larawan ng malakas na kamay ng Diyos at unat na bisig ng Diyos ay nagdiriin sa bisa ng kapangyarihan at malayong mararating na saklaw ng awa ng Diyos. Nagpapasigla sa kanyang bayan upang pagtiwalaan siya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay dapat na magpasigla ng pagtitiwala sa Kanya at pagiging tapat sa Kanyang tipan. Inuulit ng awit 136 ang sapagkat ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman ng 26 na beses. Napakarami, no? Titiyakin na ang Panginoon ay hindi magbabago at uulitin ang kanyang nakaraang pabor sa bawat bagong henerasyon. Ang kagandahang loob ng Diyos ay igagawad hindi lamang sa Israel, kundi sa lahat ng sangnilikha. Ikalawang pagkakahati, ang kanyang mga gawa ng kaawaan at ang una sa dalawang pagtatalakay ay lumalalang ng isang malinis na puso. At ang ating talata ay mga awit 51, 10 at 11. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ang pagpapatawad ay bunga ng kagandaang loob. Ang pagpapatawad ay pambihirang regalo ng biyaya ng Diyos. Ang bunga ng sa iyong saganang kaawaan. Umapila ang Haring David sa Diyos na pakitunguhan siya hindi ayon sa nararapat sa kanyang kasalanan, kundi ayon sa kanyang makadiyos na karakter. Ibig sabihin, ang kanyang kagandahang loob, katapatan, at kaawaan. Ang kapatawaran ay gumagawa ng isang bagong nilalang. Makikita natin yan sa awit 51 talatang 10 at Juan 3:3 hanggang 8. Kasangkot ang higit sa isang legal na pagpapahayag ng kawalang sala. Gumagawa ito ng isang malalim na pagbabago na umaabot sa pinakamalalim na bahagi ng tao mismo. Ang Hebreong pandiwang bara na isinaling lumikha
ay naglalarawan ng maka-Diyos na malikhaing kapangyarihan. Ang bara ay paglikha mula sa wala, out of nothing. At talagang pagpapakita yan ng kapangyarihan, malikhaing kapangyarihan. Ang Diyos lamang ang makakabara at makakagawa ng isang radikal na nagtatagal na pagbabago sa nagsisising puso ng isang tao. Humihingi si David para sa paglilinis ng isopo. Nadarama niya na ang kanyang sala ay pinatilis siyang pinagbawalan mula sa presensya ng Diyos sa katulad na paraan gaya ng ketongin ay pinagbawalan mula sa komunidad, samantalang natili sa katayuan ng pagiging malinis. Actually, ang isang kautusan nila ay pag naglalakad ang ketongin ay inaanunsyo niya, unclean, unclean, yan, para iwasan siya ng mga tao. Ganon ang katindi pagkat nakakahawa ang ketong. Natatakot siya na ang mga hain ay hindi siya lubusang maibabalik dahil walang haing makakapagtubos para sa kanyang pinaghandaang mga kasalanan at adulteriya at sadyang pagpapatay. Yung kasalanan, sinasabi sa Exodo 21:14, kapag ka sinasadya, premeditated, pinano, kagaya nung ginawa niya na adultery at murder. Yung murder, sinasalin niya na sadyang pagpatay. Yung ibig sabihin ng murder. Sinasabi sa Exodo 21:14 at Levitico 20:10, dahil walang maihahaing hayop para mapawalang sala ang kasalanan niyang adulteriya at sadyang pagpatay. So, ano ang kanyang pag-asa? Walang pwedeng ihaing hayop para mapatawad ang kanyang kasalanan. Ano na ang kanyang pag-asa? Ito, ang walang kondisyong maka-Diyos na biyaya lamang ang makakatanggap ng bagbag at nagsisising puso ni David bilang isang hain at ibabalik si David sa pagkakatugma sa Diyos. Awit 51:16-17. Biyaya lamang. At ang biyaya ng Diyos ay walang kondisyon. Yun lamang ang kanyang pag-asa. Subalit, para mangyari yun, para tanggapin niya ang biyayang walang kondisyon, ay kakailanganin ang bagbag at nagsisising puso. Tandaan natin yan, mga kapatid. Sa mga tunay ang pagsisisi sa ginawang kasalanan, gaano man kabigat, gaano man kalaki, ay tatapatan niyan ng pangako ng Diyos ng kapatawaran. Yon ang pinakahain na magagawa ni David. Broken and contrite heart. At ang hain na yan ay tatanggapin ng Diyos. Pangalawang pagtatalakay, nagbibigay ng pag-asa para sa mga makasalanan. Sabi sa ating talata, Awit 131:8, mula sa kalaliman, o Panginoon, ako sa iyo'y dumadaing, Panginoon. Tinig ko'y pakinggan. Ako'y naghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa, at sa kanyang salita ako'y umaasa. O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may tapat na pagmamahal, at sa Kanya ay may saganang katubusan. Ang Israel
ay tutubusin niya mula sa lahat niyang pagkakasala. Dito sa ating ilustrasyon ay sinasabi na ang Diyos ay hindi ang ating huling pag-asa. Siya lamang ang ating pag-asa. At totoo yan sa ating uh, real talk na sinasabi. Karaniwan ay hinuhuli natin ang Panginoon. Gumagawa muna tayo ng mga pamamaraan at pagka wala nang uubra talaga, susurrender na tayo, takbo tayo sa Panginoon. Yan. Nangyayari ay God is our last hope. Hindi dapat ganun. He is our only hope. Hindi tayo makakaasa sa kanino mang tao. Ang mga kasalanan ay naghihintay sa atin mula sa Diyos magpakailanman. Sabi sa Isaiah, naghihiwalay. Sin separates. Sabi sa Isaiah 59:2, pinaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Dito ay makikita natin na kaya may walang hanggang kamatayan. Pagkat nang nagkasala ang tao ay may namagitang kasalanan sa kanya at ang Diyos. Pinuputol ang relasyon, pinuputol ang daluyan ng buhay. Kapag ka hindi ito solusyonan yan, ay walang hanggang kamatayan ang meron siya. Nagsasalita ang kasulatan ng mga tala ng kasalanan na iniingatan para sa araw ng paghuhukom. At ng mga pangalan ng makasalanan na tinanggal mula sa aklat ng buhay. Umaapila ang salmista sa kapatawaran ng Diyos na alisin ang tala ng mga kasalanan. Ang Diyos ay handang magpatawad sa kasalanan. Hindi nagagalit ang Diyos ayon sa likas. Hindi niya likas ang magalit. Ang kanyang pag-ibig ay walang katapusan sapagkat likas niya yun. God is love. Hindi yan nawawala sa kanya. Ang kanyang galit ay napupukaw lamang sa pamagitan ng kabiguan ng tao na pahalagahan ang kanyang pag-ibig. Ang layunin ng kanyang galit ay hindi upang sumugat, kundi sa halip ay upang pagalingin ang tao. Hindi upang magwasak, kundi magligtas sa kanyang bayang tipan. Ang kahandaan ng Diyos upang magpatawad ng kasalanan at hindi upang magparusa sa kanila ay nagpapasigla sa pagpipitagan sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay binubuo ng paghanga sa karakter ng pag-ibig ng Diyos, hindi sa takot ng kaparusahan. Kasi pagka nawala na yung parusa, mawala na rin ang takot. Mawala na ang pagsamba. Ngunit ang pag-ibig ay hindi ganoon. Kaya ang hinihintay na tugon ng Diyos sa atin ay ang ibigin siya. Siyempre matapos na tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-asa ay nakabatay sa salita ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay tinatawagan upang maghintay sa Panginoon. Ang Hebreong wawa, maghintay, na literal na nangangahulugang upang mag-unat. Kumbaga sa English ay be flexible o umaangkop. Ito ay ugat ng salitang Hebreo para sa pag-asa. Kaya matindi ang salitang ito. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi isang hindi aktibong pagsuko
sa miserableng katayuan, kundi sa halip ay isang may pag-asang pag-uunat, being flexible o nakahandang umangkop o sabik sa pag-asam na ang Panginoon ay mamamagitan. Ang pag-asa ng salmista ay nakabase hindi sa kanyang personal na pagka-maasahin, kundi sa salita ng Diyos. Ang matapat na paghihintay sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan dahil pagkatapos ng madilim na gabi, ang umaga ng makadiyos na pagliligtas ay darating. Pangatlong paghahati, mga tugon sa kagandahang loob ng Diyos. At ang unang pagtatalakay ay pinapupurihan ng kanyang kamahalikaan at kagandahang loob. Sabi sa mga awit 113:1 hanggang 9. Purihin ang Panginoon. Purihin ninyo, o mga lingkod ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ang pangalan ng Panginoon ay dapat na purihin. Ang Panginoon ay higit na mataas sa lahat ng mga bansa at ang kanyang kaluwalhatian sa itaas ng kalangitan. Sino ang gaya ng Panginoon nating Diyos? Purihin ang Panginoon. Nakakatuwa na mapansin na ang chapter 113 ay nagpapasimula ang nagtatapos sa mga salitang praise the Lord. Kaya nga sinasabi sa mga awit 23:6, tiyak na ang kabutihan at ang awa ng Diyos ay susunod sa akin lahat ng araw ng aking buhay. Isang pahayag ng panampalataya. Ang kamahalikaan ng Panginoon ay nahihayag sa kadakilaan ng kanyang pangalan at sa mabunding dako ng kanyang trono na nasa ibabaw ng lahat ng mga bansa at nasa ibabaw ng kalangitan. Sino ang gaya ng Panginoon nating Diyos? Ay isang pahayag ng pananampalataya na walang kapangyarihan sa loob o labas ng daigdig ang maaaring hamunin ang Diyos ng Israel. Ang naitaas na Diyos ay nagpapakita ng kanyang kadakilaan. Ang di malalapitang taas kung saan nakatira ang Panginoon ay nailarawan sa pamagitan ng katotohanang ang Panginoon ay handa upang magpakababa sa sarili o yumukod upang tumingin sa kalangitan at sa lupa. Ang paninirahan ng Diyos sa mataas na dako ay hindi humahadlang sa kanya na makita ang nangyayari dito sa baba. Bisan ay sapagkat parang napakalayo niya at talaga namang malayo, literal na malayo. Kung titingnan natin ang mga distansya ng mga between lang, hindi pa mga mga sistema, pag nilakbay mo yan, ay milyong taon ang gugulin mo. Di napakalayo talaga ng Panginoon. Pero sinasabi rito na sa kanyang lugar na malayo ay hindi lingid sa kanya ang lahat ng nangyayari sa atin. Ang kabutihang loob ng Panginoon ay naipakita sa kanyang mabiyayang kahandaan upang maging sangkot sa sanlibutan at upang magligtas sa mga nangangailangan at dukha
mula sa kanilang kaligaligan. Ang mga nangangailangan, ang dukha at ang inaapi ay maaaring maranasan ang aktwal na pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos sa pambihirang mga pagbabaliktad na magagawa niya sa kanilang kapakanan. Babaliktarin ang kanilang katayuan. Ibig sabihin, ang naibunnying Diyos ay magpapakita ng kanyang kadakilaan sa paggamit ng kanyang kapangyarihan upang itaas ang mga nasiraan ng loob. Malayong malalapitan ng tao, malayang malalapitan ng tao ang Panginoon dahil ang kanyang kataas-taasang kamahalikaan at soberanya ay hindi nagbabago sa katotohanan siya ang kanilang mabiyayang manlalalang at tagapagtustos at na ang tao ay kanyang mga lingkod, kanyang minamahal na mga anak. Dahilan dyan ay talagang malayang makakalapit tayo sa Panginoon. Ang pagsamba ay sa gayon nauudyukan hindi lamang ng kanyang kadakilaan, kundi sa kanyang kabutihan din. Ang sabi rito, ang papuri ay hindi limitado sa panahon at pagitan. Ang kadakilaan at kagandahang loob ng Diyos ay pinakamabuting naihayag kay Kristo Jesus na handang yumuko mula sa langit at dalhin kasing baba gaya ng kamatayan sa krus upang iangat ang nagkasalang sangkatauhan. Dito sa krus, meron tayong pinakadakilang posibleng dahilan upang sambahin at luwalhatiin ang Diyos dahil sa kanyang nagawa para sa atin. Pangalawang pagtatalakay, inaalala ang lahat ng kanyang mga pagpapala. Mga awit 103, 1-5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasalanan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa na mga mabubuting bagay. Ano pat, nababago na gaya ng agila ang iyong kabataan. Nakakatuwa itong ilustrasyon. Ang sabi nung bata, ngunit ano ang aking dapat pasalamatan samantalang nakapalibot sa kanya ay ang napakaraming biyaya. Mga pagpapalang nakabase sa karakter ng Diyos at sa kanyang katapatan sa kanyang tipan sa Israel. Iniisa-isa ng awit ang sari-saring mga pagpapala ng Panginoon. Ang mga pagpapala ay kabilang ang lahat ng kanyang mga pakinabang para sa isang yumayabong na buhay. Inaalala ng Panginoon ang kahinaan at panandalian ng tao na may kaawaan sa kanyang bayan. Na kinikilala ng Diyos ang kahinaan ng tao at yung napakaigsing buhay, transience. Pag-aalala, higit pa
sa gawaing pagkilala. Ang pag-aalala ay sangkot ang isang pagtatalaga na naihayag sa mga kilos. Wala kasing kwenta ang anumang pagtatalaga na hindi makikita sa buhay. Kung ang pagtatalaga ay mula lang sa bibig at hindi nasusundan ng lifestyle, walang kwenta. Ang Diyos ay nagliligtas at nagsusustina sa kanyang bayan. Ang makapangyarihang mga larawan sa awit 103 ay naglalarawan sa hindi masukat na kadakilaan ng biyaya ng Diyos na maihahambing lamang sa walang hanggang kalawakan ng kalangitan. Biruin ninyo yung paglalarawang ito. Masusukat ba ang walang hanggan? Walang hangganan? Walang hangganan nga eh, paano masusukat? Pero yan ang paglalarawan ng kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Tumutugon sa mapagkandiling kabaitan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapala ng Panginoon, ang nakabababa ay maaaring pagpalain ang isang nakakataas bilang isang paraan ng pasalamat o papuri sa Kanya. Pinagpapala ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng paggawad ng kabutihan sa kanila at ang tao ay pagpapalain ng Diyos sa pagpupuri sa kabutihang nasa Kanya. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng paggalang sa Kanya dahil sa Kanyang mabiyayang karakter. Ito ang paraan pala na ating pinagpapala ang Diyos. Yung bang sinasabi natin na ang mabuti ay sa Diyos. Pinagpupurihan ang kabutihan ng Diyos. At sa pamagitan niyan ay ang paggalang sa Kanya dahil ay sa Kanyang mabiyayang karakter. Sa pamagitan ng pag-aalala, ito ang ikalawa, sa pamagitan ng pag-aalala ng lahat ng Kanyang mga benepisyo at Kanyang tipan. Ang pag-aalala ay isang mahalagang aspeto ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ang Kanyang bayan. Gaya ng Diyos ay inaalala ang Kanyang mga pangako sa tao, kaya ang tao ay may utang upang alalahanin ang katapatan ng Diyos at tumugon sa Diyos ng may pag-ibig at pagsunod. Mapansin niyo na magkasama yung pag-ibig at pagsunod. If you love me, keep my commandment. Ang pagsunod ay ebidensya ng pag-ibig. Huling salita, ayon sa Desire of Ages, page 83. Magiging mabuti para sa atin na gumugol ng isang nag-iisip na oras bawat araw sa pagmumuni-muni sa buhay ni Kristo. Dapat nating kunin ito punto por punto at bayaan ang imahinasyon na hawakan ng bawat tagpo, lalo na ang mga patapos. Samantalang sa gayon ay ating pinag-iisipan ang Kanyang dakilang sakripisyo para sa atin, ang ating kumpiyansa sa Kanya ay magiging higit na palagian. Ang ating pag-ibig ay mapasisigla at tayo'y mas buong lalim na mapupuspos ng Kanyang Espiritu. Kung tayo sa wakas ay maliligtas, kailangan nating matutunan ang leksyon ng pagsisisi at kahihiyan sa paanan ng krus. Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na ikaw ay makakabilang sa mga binibilang ng langit na mapalad dahil sa pagiging maawain at dahil dito
ay ikaw ay tatanggap ng awa. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.